Life After Prison. By Silencio, Kabanata 221. Hindi mo ba ito mapapahiram sa amin? Marahas ding umawang ang bibig ni Vincent, at ang kanyang ekspresyon ay napakasarap pagmasdan. Partikular niyang pinasalamatan si Severin ng maaga dahil gusto niyang ilagay si Severin sa isang mahigpit na lugar at pilitin si Severin na ipahiram sa kanya ang pera dahil sa pagnanais na manatiling nagpapakita sa harap ng lahat. Bagamat mapangahas ito sa kanya, wala siyang pakialam na gumawa ng kahit ano basta makuha lang niya ang pera. Hindi sumagi sa isip niya na diretsyong tatanggi si Severin na wala na talagang puwang para sa panlilinlang. Hindi kalakihan ang 300,000 para sa iyo, at ito ang unang pagkakataon na humiram ako ng pera. Malapit na pamilya tayo, di ba? Bakit kailangan mong tumanggi? Sinubukan pa rin ni Vincent na ngumiti, ngunit ang tono niya ay nagpapahiwatig na hindi siya masyadong masaya. Oo, Severin, hindi mo ba nakikita na hindi makapag-asawa ang pinsan mo dahil wala siyang pambili ng bahay? Hindi mo ba naisip na medyo masama sa iyo ang hindi pagtanggi sa aming kahilingan? Maasim din ang ekspresyon ng asawa ni Vincent noong mga oras na iyon, at gumanti ito nang hindi man lang nag-abalang magpakita ng kagandahang loob kay Severin. Hindi ka ba mayaman ngayon, Severin? Hindi ba't 450,000 dolyar ang ibinigay mo kay Tita Marie kahit 800 dolyar lang ang ipinahiram nila sa iyo? Hindi namin hinihiling na ibigay mo lang sa amin ang pera. Hinihiram namin ito sa iyo. At ito ay 300 dolyar lamang. Iyan ay dapat na manilang sa iyo. Talaga bang hindi mo na lang papansinin ang aming paghingi ng tulong? Malamig ding tumingin kay Severin ang anak ni Vincent na si Howard. Malamig na ngumiti si Severin at ininom ang red wine sa baso niya. Sabi mo nang hihiram ka ng pera sa akin, pero kailan mo ito mababayaran sa trabaho mo? Ang 300,000 ay hindi gaanong malaki sa akin, ngunit may dahilan ba kung bakit ko ito ipahiram sa iyo? Ilang beses ka bang nagpunta sa bahay namin sa mga nakaraang taon? Nagsisimula ng kumulo ang galit ni Severin habang nagsasalita. Hindi ka kailanman nagpahiram ng pera sa aking mga magulang nang humiram sila ng 200 sa iyo, at ngayon ay may lakas ka ng loob na hilingin na pautangin kita ng 300,000. Ako yung tipo ng tao na magbabalik ng pabor ng 2 beses sa mga taong maganda ang pakikitungo sa akin, at sa parehong ugat, lagi kong tinatandaan kapag may nagtrato sa akin ng masama. Ikaw. Galit na nagngangalit si Howard ngunit hindi niya nagawang pabulaanan si Severin. Lalong nakaramdam ng hiya si Vincent at tuluyan na niyang nilingan si Judith. Bakit wala kang sinasabi, Judith? Wala akong masabi, Vincent. Ang pera ay sa aking anak, hindi sa akin. Gusto man niya o hindi na ipahiram ito ay kanyang negosyo. Wala akong pakialam sa lahat. Tsaka tama naman yata ang ginagawa ng anak ko, dahil walang kwenta na tumulong sa mga taong minamaliit kami. Sabi ni Judith na may mahinang ngiti. Tama na, tatay. Kung ayaw nilang magpahiram sa atin ng pera, pagpahingahin mo na lang ang sarili mo. Hindi naman siguro ako makakapag-asawa kung wala akong pera. Magagawa lamang ni Howard ang pangungusap na iyon dahil alam niyang walang saysay ang pagtatangkang humiram ng pera kay Severin. Nang makita ni Gaston ang kahihiyan at galit na umusbong mula sa maikling palitan, hindi napigilan ni Gaston na ngumiti ng alanganin at magsabi. Oh, bakit ba pinag-uusapan niyo lahat yan? Hindi ba tayo nandito para ipagdiwang si Severin ngayong nakalabas na siya sa kulungan, nagkamit ng bagong yaman, at titira sa isang malaking villa sa hinaharap? Paano mo hihilingin sa kanya na humiram ng pera sa ganoong okasyon? Hindi nararapat. Tama ka, hindi nararapat. Ipagpatuloy natin ang kasiyahan sa ating pagkain. Agad na bumalik si Vincent sa kanyang upuan matapos siyang tulungan dahil sa kanyang kahihiyan. Halika at uminom. Ang alak dito ay hindi mura, at ang isang baso ay maaaring nagkakahalaga ng ilang daang dolyar. Natawa din si Clement. Hahaha. Huwag kang mag-alala, Tio Clement. Maaaring hindi ako makahiram ng pera sa sinuman, ngunit ang pagkain ngayon ay nasa akin, at walang kakapusan sa alak ngayon. Natawa si Severin at sinasadyang sabihin iyon. Napangiti si Clement at sinabing, hahaha, lalo kang tumatanda. Hayaan mong bigyan kita ng toast, Severin. Mas magandang araw sa hinaharap para sa iyo.
Life After Prison, Kabanata 222. Salamat, Tio Clement. Ngumiti si Severin, kumapit ng baso kay Clement, at uminom ng alak. Gayunpaman, alam na alam niya na sino man sa Gaston, Clement, o Vincent ay mas mayaman kaysa sa kanya. Ang pinakamayaman sa lahat, si Gaston, ay may netong halaga na ilang milyon at nagtayo pa nga ng isang maliit na kumpanya, ngunit hindi pa rin niya pinahiram ang pamilya ni Severin ng kahit isang sentimos kapag kailangan nila ito. Maaari silang lahat ay patuloy na mangarap kung gusto nilang humiram ng anumang pera kay Severin. Sa kabaligtaran, kahit ang kawawang tiyahin na si Marie ay nakapagbigay ng $8,000 para ipautang sa kanyang pamilya at patuloy na tulungan sila. Maaalala ni Severin ang kabaitang iyon magpakailanman at tiyak na gagantihan sila. Ang isa pa niyang tiyahin na si Edwina ay mahirap din at nanatili sa isang inuupahang bahay. Ang kanyang anak ay nakapagtapos hindi pa 2 taon at kinailangan pang humiram ng pera para makapag-aral ng kolehiyo. Alam ni na Maurice at Judith ang kalagayan ng pananalapi ni Edwina, kaya nagpa siya silang huwag ng manghiram ng pera para sa kanila nitong mga nakaraang taon. Bagamat nagalit si Vincent sa hindi pagkuha ng anumang pera, pinagsisihan niya ito ng higit sa anupaman. Ang kanyang kapatid na babae ay humiling na humiram ng ilang daan noong 1 taon pa lamang, at bagaman mayroon siyang ilang libong dolyar noong panahong iyon, kinutya niya ito at sinabing hindi siya dapat nagpakasal sa isang taunan na gaya ni Maurice. Kung iisipin, hindi naman siguro ganoon kahirap magpahiram ng ilang daang libo kay Severin kung ipinahiram lang niya ang pera kay Judith noon. Medyo nalungkot din si Gaston. Siya ay nagkaroon ng kanyang mata sa isang medyo promising proyekto sa kamakailang mga panahon ngunit sa kasamaang palad ay walang sapat na pera. Ang sitwasyon kay Vincent ay naging malinaw na malamang na wala siyang pag-asa na manghiram ng pera kay Severin, at sa kaibuturan ng puso, pinagsisihan din niya ang hindi pagpapahiram ng pera kay Maurice. Nang mga sandaling iyon ay biglang tumunog ang cellphone ni Judith at tawag pala ito ng kapatid na si Edwina. Nasa lobby na ng hotel si Edwina, pero hindi niya alam kung saang VIP room siya pupunta. Pagkatapos ay nagdahilan si Judith at lumabas para dalhin ang pamilya ni Edwina. Pwede ba tayong kumuha ng mga plato at kubyertos, please? Tanong ni Severin sa waiter. Pagkaupo ni Edwina ay tuluyan na siyang napatulala habang nakatitig sa medley ng masasarap na pagkain sa mesa. Nariyan ang king crab, yulang, at maraming iba pang katangi-tanging delicacy. Medyo awkward na sabi niya. Hindi ba mahal lahat ng pagkain na ito, Judith? Huwag kang mag-alala dyan. Kumain ka na lang. Napangiti si Judith. Hindi ba't sinabi mo na nakikipagkita ka sa magiging kapareha ng iyong anak at wala kang oras na pumunta para sa tanghalian? Napahiya si Edwina at lumingon sa asawang si Finn Scheffler. Napabuntong hininga na lang si Finn at nasabi. Hindi natuloy ang mga bagay-bagay. Siya ay isang mabuting babae bagaman. Pareho kaming bilib sa kanya ni Edwina. 2 taon na siyang nililigawan ng aming anak na si Evan, ngunit sinabi ng mga magulang ng batang babae na kailangan naming maghanda ng isang $30,000 na dote, at isang tahanan upang malipatan nila pagkatapos ng kasal. Kung hindi matugunan ang mga kondisyon na iyon, hindi nila ito isasaalang-alang. Pagkatapos magsalita, malungkot na sinulyapan ni Finn ang kanyang anak na si Evan at sinabing, kasalanan ko ang lahat, Evan. Ang dahilan kung bakit hindi mo makakasama ang babaeng gusto mo ay dahil isa akong walang kakayahan na ama. Huwag mong sabihin iyan, tatay. Mahirap na para sa iyo na palakihin at suportahan ako hanggang sa kolehiyo. Malaking halaga ang 30,000, at kailangan pa naming bumili ng bahay. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Hindi naman kita sinisisi. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ito magawa ay dahil ako ang walang kakayahan. Hindi mo naman ito kasalanan. Napabuntong hininga si Evan. Nakikita ni Severin na mahal ni Evan ang dalaga, ngunit sa kasamaang palad, walang paraan na ang isang mag-aaral sa kolehiyo na katatapos lamang ng pag-aaral ay hindi pa nakakabili ng bahay at ibigay ang dote na iyon. Habang iniisip iyon ni Severin, hindi niya maiwasang magtanong. Ano ang tingin mo sa babaeng iyon, Evan? Napangiti si Evan. Mabuti siyang tao. Tinulungan pa nga niya kaming hikayatin ang kanyang mga magulang sa pagsasabing maaari kaming gumawa ng isang bahay,
at ang isang 30,000 dolyar na dote ay higit pa sa sapat. Ngunit ang kanyang mga magulang ay masyadong mapilit, na sinasabi na ang isang kabataan ay dapat magkaroon ng bahay sa panahon ngayon dahil ayaw nilang magdusa ang kanilang anak na babae pagkatapos magpakasal. Matapos marinig iyon ay tumango si Severin. Kung ganoon nga, paano kung bibigyan kita ng 200,000 dolyar? Iyon ay dapat masakop ang halaga ng isang bahay at ang dote. Sapat na ba iyon? Life After Prison, Kabanata 223. Hindi pwede, Severin. Nagbibiro ka diba? Iyan ay isang buong karga ng pera. Natigilan si Evan at inisip kung mali ba ang narinig niya. Ibibigay ba talaga ni Severin ang lahat ng pera sa akin? Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera sa buhay ko. Bakit naman ako magbibiro sa iyo? Napangiti si Severin. Balik sa tanong ko, sapat na ba iyon? Napalunok si Evan at sinabing, oo naman. Tiyak na sapat na ang pagbili ng isang maliit na bahay na may 3 silid tulugan sa mga suburb, at maaaring nagkakahalaga iyon ng 100,000. Iyon, at 30,000 dote, ay umabot sa 130,000. Iyan ay higit pa sa sapat. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, hindi ko naman gaanong kailangan. Maaari mo lang akong pautangin ng 70,000 dolyar. Ibibigay ko sa kanya ang 30,000 bilang dote at ang natitirang 40,000 ay gagamitin ko bilang paunang bayad sa bahay. Ipinapangako ko na ibabalik ko ito sa iyo kapag nagkaroon ako ng pera. Napangiti si Severin. Hindi na iyon kakailanganin. Sinabi ko na sayo na ibinibigay ko sayo, hindi pinapahiram sayo. At bukod pa, hindi sapat ang 70,000. Bibili ka ng bahay, bibigyan mo siya ng dote, at kailangan mong gumastos ng pera sa pagsasaayos ng iyong bagong lugar. Nangangailangan din yan ng pera, di ba? Paano ang pagdiriwang ng iyong kasal? Sa tansya ko, mangangailangan iyon ng hindi bababa sa 200,000 dolyar. Severin, teka, binibigay mo ba talaga sa amin lahat ng pera? Hindi naman siguro namin matatanggap yon. Mangyaring ituring na lamang ito bilang isang utang namin mula sa iyo. Nagulat si Finn at Edwina at nagmamadaling sinabi kay Severin. Lahat sila ay tapat na magsasaka na hindi pa nakakita ng ganoon kalaking pera sa buong buhay nila. Dahil dito, hindi sila mangangahas na tanggapin ang malaking halagang iniaalok ni Severin. Napatingin si Severin sa matandang mag-asawa at saka sinabi kay Edwina. Ang iyong pamilya noon ay nag-aalaga ng baboy sa nayon, at sa tuwing ang isa sa mga baboy na iyon ay pupunta sa katayan, palagi kang nagdadala ng karne para sa aming pamilya. Maganda ang pakikitungo mo sa pamilya namin, at naaalala ko ang kabutihang ipinakita mo sa amin. Hindi kalakihan ang perang iyon, at maganda rin ang relasyon sa akin ni Evan. Hindi napigilan ni Gaston na ngumiti at magsabi. Ha, tanggapin ninyo ang kanyang kilos. Si Severin ay maraming pera ngayon. Ang villa na tinitirhan niya ay nagkakahalaga ng higit sa 11 milyon, at ang pagkain natin ay higit sa 150,000. Siya ay isang mapagpasalamat na tao, ang batang ito. Siya ay malinaw na naging mas palakaibigan at patuloy na nagbubanten ng papuri kay Severin. Ang pagkain na ito, napakamahal. Napatulala sina Finn at Edwina. Hindi mayaman si Severin, baliw siyang mayaman. Bakas pa rin ang pagsimangot sa mukha ni Evan. Masama ang pakiramdam ko sa pagtanggap ng lahat ng perang ito, Severin. Hindi ko nga alam kung paano ako magpapasalamat. Tumawa si Severin. Tandaan mo lang na imbitahan ako at ang asawa ko sa kasal mo. Pagkasabi nun ay humarap siya kay Dayan at tinanong. Ano sa tingin mo, honey? Nakukuha ko ba ang pagsang-ayon mo? Hindi nakaimik si Dayan. Naalala niya lang na tanungin siya nito pagkatapos niyang magdesisyon, at nakakahiya para kay Severin kung sasabihin nitong hindi. Tsaka siya ngumiti at sinabing, bakit naman ako tatanggi? Gusto ko kapag ang lalaki ko ay isang mapagpasalamat na tao na marunong magpahalaga sa kabaitan ng ibang tao. Ikaw dapat ang aking biyenan kung ganoon. Ikinagagalak kong makilala ka. Agad na nagsalin si Evan ng isang baso ng alak, at tinaasan siya ng toast habang sinasabi. Sa inyong dalawa, naway mabiyayaan kayo ng isang anak sa lalong madaling panahon. Agad na sabi ni Dayan na nahihiya. May anak na kami.
Pag-usapan natin ang pagkakaroon ng isa pang anak sa hinaharap. Wala pa akong planong magkaroon ng pangalawang anak. Ngumisi si Severin. Oo, oo, walang nagmamadali ngayon. Magkakaroon tayo ng isa pang anak sa huli. Agad na sinulyapan ni Dayan si Severin. Siya ay may ilang lakas ng loob na gamitin ang pangungusap na iyon sa kanyang kalamangan. Oh, may anak ka na. Natigilan si Evan at tuluyang lumingon kay Celine. Ito ay dapat na siya, kung gayon. Siya ay hindi kapani-pani walang kaibig-ibig. Life After Prison, Kabanata 224. Hahaha, syempre sinusundan niya ang cute niyang ina. Tumawa si Severin. Palihim na kinurot ni Dayan ang kanyang hita bilang tugon. Pagkatapos nilang lahat kumain, sumama sila kay Severin para bisitahin ang kanyang villa. Nagtataka ang lahat nang makarating sila sa gate ng villa. Ito ang Peak Luxury. Oo, ito ay malaki. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ang napakagandang ari-arian na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Iniwan silang lahat ng villa na nasa harapan nila. Mga bodyguard ba ni Severin ang 6 na dilag? Thirst. Galit na ba ngayon ang mga hot bodyguard? Hindi napigilan ni Gaston na malunok nang makita ang magaganda, bata, at masiglang bodyguard. Ang ilan sa kanila ay nakasuot pa ng sexy na maong na shorts na napakita ang kanilang mahahabang legs at nakaramdam siya ng kaunting init. Napaisip siya sa sarili kung kumukuha ba si Severin ng mga bodyguard o manliligaw. Kung tutuusin, walang katuturan para sa mga bodyguard na maging ganoon kaganda. Pagkatapos maglibot sa bahay ang lahat, hiniling ni Severin kay Evan na ibigay ang kanyang bank account number para mailipat ang pera mamaya. Isang motley ng mga ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ng iba pang mga kamag-anak, at si Vincent sa partikular, ang may pinaka-hindi magandang ekspresyon sa kanilang lahat. Sino ang masisisi sa kanya kapag nakita niyang nagbigay si Severin ng 200,000 kay Evan matapos ang kahilingan niyang humiram ng pera ay tinanggihan? Makalipas ang mga 2 hanggang 3 oras, ang lahat ay kailangang umalis at sunod-sunod na nagdahilan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Severin na magtatagal pa rin si Gaston. Lumapit siya kay Severin at nakangiting sabi, "Tama ang ginawa mo ngayon, Severin." Sandaling natigilan si Severin. Talaga bang sinusuyo niya ako? Gumagawa ba siya ng punto na magpahuli para lang purihin niya ako? Hindi siguro. Talaga. Sa palagay mo rin ba, Tio Gaston? Napangiti si Severin at hindi inilantad ang mga ipokritong kilos ni Gaston. Tumawa si Gaston at sinabi, "Siyempre, masasabi ko na ikaw ay isang taong marunong gumanti sa kabutihan ng isang tao. Sa totoo lang, ganon din ako. Lagi kong tatandaan ang mga kabutihang ginawa ng isang tao para sa akin." Napangisi si Severin at napaisip sa sarili. Ang taong ito ay maaaring magsinungaling nang hindi man lang kumukurap. Nakita ni Gaston ang katahimikan ni Severin at muling nagsalita. Nang pinutol ni Vincent ang ugnayan mo sa pamilya mo pagkaraan ng maraming taon, at kahit papaano ay may lakas pa rin siyang loob na tanungin kung pwede siyang humiram ng pera sa iyo. Maniniwala ka ba? Nagulat ako na kaya pa niyang humingi ng 300,000 sa iyo. Hindi ba niya alam kung magkano ang kinikita ng kanyang pamilya? Tiyak na hindi nila maibabalik ang perang ipinahiram mo sa kanila, at tama ka na hindi ito ipahiram sa kanila. Pagkasabi niya nun, ngumiti siya at nagpatuloy. Pero alam mo Severin, kamakailan lang ay nagtatarget ako ng isang napaka-promising na proyekto na siguradong kikita. Kaya lang, medyo nahirapan sa pag-turnover ng pondo ng kumpanya. Ayokong umutang ng sobra. Paano ang tunog ang 450,000? Pareho tayong fuelet diba? At siguradong babayaran ng fuelet ang kanilang mga utang. Tsaka afford mo rin ang mga bodyguard, kaya hindi ako mangangahas na hindi ibalik ang pera. Alam ni Severin na iyon ang pakay ni Gaston pagkatapos ng lahat ng pambabala kanina. Hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya at naginat ng bewang habang sinasabi. Tama ka, Tio Gaston. Alam ko kung paano bayaran ang aking mga utang, at nais kong mabayaran din ang iyong kabaitan. Pero pinag-iisipan ko, at hindi ko lang maisip kung anong klaseng gawa ang ipinakita mo sa pamilya ko noon. Hanggat gusto kong tumulong, natatakot akong hindi ko magawa. Ako.
Natigilan si Gaston sa kinatatayuan at ang kanyang mukha ay marahas na kumaibot ng ilang beses. Hindi na siya pinansin ni Severin at dirdiretsong pumasok ng bahay. Nako, nga pala, nabalitaan ko na ang Emerald Cloud Gang ay mga nagpapahiram din ng pera, pero mataas talaga ang interes nila. Kung talagang kapos ka sa pera, maaari mo silang subukan palagi. Iyon lang ang maitutulong ko sa iyo. Life After Prison, Kabanata 225. Nakaugat sa lupa si Gaston habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay marahas na kumikibot. Ang paghiram ng pera sa Emerald Cloud Gang ay isang handgal na hakbang. Ang kanilang mga tauhan ay malupit na mga tao, at hindi niya kayang guluhin sila. Bukod pa rito, humiling siya na humiram ng pera kay Severin dahil walang interes, at maaari niyang bayaran ito ng dahan-dahan o marahil ay maalis ang utang sa kalaunan. Kung hindi dahil sa dalawang salik na iyon, hinding-hindi niya hihilingin na humiram ng pera kay Severin. Anong kalokohan? Wala akong nakuha matapos siyang purihin. Sa bandang huli, napanganga na lang si Gaston at nagmaneho palayo. Hindi nagtagal ay nakauwi na ang pamilya ni Finn, at tuwang-tuwa sila nang maalala nilang bibigyan ni Severin ang kanilang pamilya ng 200,000 dolyar. Habang naglalakad, hindi napigilan ni Evan ang kanyang pananabik at agad na sinabi sa kanyang mga magulang, "Nanay, tatay, pupuntahan ko si Whitney at sasabihin sa kanya na maaari ko na siyang pakasalan." Ano pang hinihintay mo? Nakahinga ng maluwag si Edwina nang makitang tuwang-tuwa ang anak. Hindi niya nakalimutang maglagay ng paalala kay Evan at sabihin, "Huwag mong kakalimutan ang kabaitan ng iyong pinsan, Evan. Ang pabor na ipinakita niya sa atin ay isang bagay na hinding-hindi natin mababayaran sa 1,000,000 buhay." Tumanggo si Evan. "Naiintindihan ko po, nanay. Hanggat mayroon akong anumang bagay na magagamit ko sa hinaharap, ipinapangako kong magsisikap ako para sa kanya." Kaagad na tinawagan ni Evan ang kanyang kasintahan, si Whitney Summer, at hiniling na magkita sa parke kung saan sila madalas na nagde-date. Hindi nagtagal ay dumating si Whitney na may dalang bagahe. "Whitney, anong meron?" Napakunot ang noo ni Evan nang makita ang dala nitong bagahe. Laming-galinga si Whitney sa paligid na para bang natatakot siyang masundan. Nang sa wakas ay nakita niyang walang tao sa paligid, kinakabahan niyang sabi kay Evan, "Nagdesisyon na ako, Evan. Tumakas na tayo. Hindi ko maiwasang ipilit ng mga magulang ko na bumili tayo ng bahay, pero saan ka kukuha ng pera pagkakagraduate mo lang? Sa tingin ko, mas mabuti pang tumakas na lang tayo. Pero hindi naman magiging maganda yun, di ba? Hindi ba malulungkot ang mga magulang mo?" Naantig si Evan sa kilos nito nang marinig iyon. "Nag-aalala ka ba na kailangan mong bitawan ang iyong trabaho? Totoo naman na nakakuha ka ng magandang posisyon at tiyak ang kinabukasan mo, pero hindi tayo makakasama kung hindi tayo tatakas. Ako. Nag-aalala ako na pilitin ako ng mga magulang ko na magpakasal sa isang mayaman. Ayoko niyan, Evan. Gusto ko lang namang makasama ka." Namumula ang mga mata ni Whitney habang sinasabi iyon at parang naiiyak siya sa sobrang lungkot niya. Ngumiti si Evan at hinawakan ang kamay niya. "Hindi mo na kailangang alalahanin pa iyon, dahil magkakasama na tayo. Kaya na natin bumili ng bahay at mababayaran ko na rin ang dote ngayon. Nangangako ako na magkakasama tayo para sa isa't isa, at isinusumpa ko na makukuha natin ang basbas ng iyong mga magulang." "Ano bang pinagsasabi mo? Saan ka nakakuha ng napakaraming pera?" Mapait na tanong ni Whitney. "Huwag kang magsinungaling sa akin para lang gamaan ang pakiramdam ko. Tumakas na lang tayo," sabi ni Evan. "Binigyan ako ng pinsan ko ng pera. Napakayaman na niya ngayon at nakatira sa isang villa na milyon ang halaga. Maganda ang relasyon ko sa kanya simula pa noong bata pa kami, at napakabait din ng pamilya namin sa kanila. Alam niya ang sitwasyon natin ngayon, kaya sabi niya bibigyan niya ako ng 200,000 para makasama kita." 200,000. Nanlaki ang mga mata ni Whitney at inisip niya kung mali ba ang narinig niya. Ito ay simpleng hindi akalain na ang isang tao ay maaaring magbigay lamang ng 200,000 dolyar. Gaano kayaman ang kanyang pinsan? "Oo, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Marami pa ring natitira kahit na ginagamit na namin ang pera para sa dote at sa bahay. Pagdating ng panahon,
Gagamitin natin ang natitira sa pagpapaayos ng ating bahay at pambili ng sasakyan. Sapat na rin para sa kasal namin. Pwede na tayong magkasama, Whitney. Niyakap siya ni Evan ng mahigpit habang sinisigurado.